ang DNR ay pinaproteksyonan lang natin yung ating environment. No? Yun ang functions ng DNR. So yung mga nakatira diyan sa loob ng timberland ay kailangan ay mag-apply kayo ng pinwheel instrument para mapaligal yung pagtira ninyo dyan. So yung mga nasa mangroves area naman ay talagang wala tayong permit na maibigay sa lugar na yan. No? Kaya nakikiusap kami na kung pwede lang ay voluntarily kayong aalis dyan dahil nga yan ay bawal. No? Yung pagpuputol din sa ating mga mangroves, nakikita natin dyan na maraming mga nagpuputol ng mangroves dahil ginagawa nilang uling o kinukonvert nila sa anumang bagay, ay yan ay bawal. At lahat yan ay meron kaparusahan. No? So kami ang DNR ay ginagawa lang namin yung aming trabaho para mapaayos natin yung ating kapaligiran. So kami nakikiusap na sana ay kung gusto ninyong tumira na nasa loob ng timberland ay pupuan na kayo ng illegal instrument para mapaligal yung pagtira dyan. Okay. Sige, sir. Maraming salamat po, sir, sa inyong oras na inilaan po dito sa ating programa sa Radyo Tandikan. Okay. Ingat po kayo, sir. At nakasama po natin ang mabait at gumawa po naming senro ng El Nido, ng Senro Taytay El Nido, Engineer Alan Balye. At yan po yung kanyang mga paalala, mga pakiusap sa atin, patungkol pa rin po anong mga impormasyon na may kinalaman po sa ating pangangalaga ng ating kalikasan. Naputol na po yung ating FB Live at tayo po ay nag-FB Live ulit at konti na lang po ang ating natitirang baterya sa ating isang cellphone. At salamat po sa inyong mga katandikan. Oras natin ay alas 2:53 na at 7 minuto na lamang nalalabi. Mag-alas 3 na po ng hapon, mga katandikan. Si Rodel Dorado sa Kumusta Na Palawan. At magbabalik po ako at dyan na po kayo sa mga nakikinig sa atin dyan sa Tanyo Dry Goods. Maraming salamat at sa ating municipal local government, maraming salamat din sa inyo at sa mga sityos purok ng ating barangay poblasyon na nakikinig din. Salamat po sa inyo. At dyan sa DNR Senro Taytay kay Irene Erbete, kay Christian at Ivy Barda, kay Nori Pinida, kay Ma'am Angie Badao, kay Ma'am Ami Ilibera, kay Joanna Talamayan, at ganun din kay LG Ray at Jerry Monica. Stay tuned. I'll be right back. DZRT Radio Tandikan 96.7 ang SM ng bayan. Tara, halika na't sumama sa aming programang Dulot ay Saya. Tara na, iiwas ang problema, ang puso'y liligaya sa Tandikan FM News ng bayan. Dito na kami mga DJ na mayroong puso, hindi umatras sa servisyong ipinangako. Papa Dong, Papa PJ, Papa Renz, Papa Ken, Papa Bong, Red Lucky, DJ Black at DJ X. Beep beep DJ makukulit, kapag iyong kausap di ka mainip. Beep beep programang malupit, umaga
nakakasawang makinig. DZRT Radio Tandikan 96.7 ang FM ng bayan. Nandito na sila mga bulaklak ng Tandikan. Kapag kausap mo, good vibes laging maaasahan. DJ SL, DJ Jen, 143 at Diwata, DJ Sunny Makulit, DJ Rich na super sweet. Beep beep, DJ makukulit. Kapag iyong kausap, di ka mainip. Beep beep, programang malupit. Umaga ng gabi, di nakakasawang makinig. DZRT Radio Tandikan 96.7 ang FM ng bayan. Beep beep, DJ makukulit. Kapag iyong kausap, di ka mainip. Beep beep, programang malupit. Umaga ng gabi, di nakakasawang makinig. Umaga ng gabi, di nakakasawang makinig. Lami aoy. DZRT Radio Tandikan. Sumasahip papawid mula sa pusod ng kalunsuran. Ito ang Puerto Princesa Broadcasting Corporation. Naghahatid ng mga makabuluhang impormasyon, mga balitang makadiyos, makakalikasan at makukulay na kaganapan. Puerto Princesa Broadcasting Corporation. Sa inyong mga radyo, kami ay ang Radyo Tandikan. Radyo Tandikan. DZRT FM. Kami po ay member ng KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Tandikan News FM, Lami Uy. Ang Radyo Tandikan, ang lovers station ng bayan. Nandito na ang inyong kaibigan, ang inyong pinagkakatiwalaan, mabait pero malupit, Tatak Rodel Dorado sa Kumusta Na Palawan. Kumustahan, balitaan at tugtugan. Kumusta na Palawan. Si Rodel Dorado sa Kumusta Na Palawan. Radyo Tandikan. Radyo Tandikan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Horacio Emperada, makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay
laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at tumikil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang paggalingan ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanlawan nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo na kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami sa iyong ihintuna ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesu Kristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Ito ang Puerto Princesa Broadcasting Corporation. Ang Radyo Tandikan. Radyo Tandikan. DCRT-FM. Kami po ay member ng KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Mami, uy! Ang Radyo Tandikan, ang lovers station ng bayan. Nandito na ang inyong kaibigan, ang inyong pinagkakatiwalaan, mabait, pero malupit, Tatak Rodel Dorado. Sa Kumusta Na, Palawan. Kumustahan, balitaan at tugtugan. Kumusta na, Palawan. Si Rodel Dorado sa Kumusta Na, Palawan. Si Rodel Dorado sa Kumusta Na, Palawan. Alright, ang ating oras, mga katandikan, ay ganap ng alas 3:08 ng hapon. Kayo'y nakatutok pa din dito sa ating special coverage sa COVID-19 dito po sa bayan ng Taytay, lalawigan ng Palawan. Maligayang pakikinig kay Giselle Legalda Concepcion at syempre kay Mama Janet Katipay ng ating NPPH. At syempre sa kay Bes Ria Wab ng DNR Penro Palawan, kay Ma'am Laila Dalia Alicaya, ayan. At kay Ate Liling dyan sa Negros, kay Pioneers 12 Hill Bucalos, ayan. Maraming salamat sa iyo. At kay Ronilyn Bonde, pa-shoutout Parikoy, pati na sa inaanak mo, John Gerald. Magandang hapon sa iyo, aking inaanak, si John Gerald dyan sa sitio, anong sitio na nga dyan? Pantano. At sa Bulacan family, maraming salamat. At si Joel Laurel Jimenez ng Pioneers 12 ay nagpapa-shoutout din. Yomi Embornisa, hello, happy listening sa inyo. At kay Abby Nexus MJ, kay Ate Gilay Hulao. At nakikinig din sa atin si Janice Escobesa Arceo sa barangay o dyan sa bayan ng Rojas. Si SK Tyrone Fall Toledo ng Manila ay nagpaparamdam din po sa atin. At si Sir Noel Trans, good afternoon. Kay Mark Jason Gakula, pa-shoutout po sa family Gakula dyan sa barangay Dikalatchaw, Coron, Palawan. Hello sa inyo sa mga taga Coron, Palawan, at ingat-ingat lang po kayo. At si Chairman Joe de la Cruz ng Malampaya Pangpol Multipurpose Cooperative ay nanonood din po sa atin. At si Father, stay home, stay safe, stop COVID. Yan, si Father Joey Alcantara. Kung may Our Lady, hindi ko alam sa lalaki, ano. Ayan, ang ating padre sa Stay Home, Stay Safe, Stop COVID. Yan ang kanyang kampanya. At si Oliver Hanoba ng Quezon, Palawan ay nakikinig din. Maraming salamat. At si Lisa Luta Gakayan. Ayan, si Ma'am Lisa. Si Rofina Carganilla Dalabahan. Si Michael Kabukid. Ayun, salamat po sa inyong lahat. At mamimigay tayo ng water tumbler ng Malampaya. Ayan, We and Malampaya Sound for Sustainable Future. Para maiwasan po natin yung paggamit ng plastic bottle, ano? Meron po tayo ditong water tumbler at ito po ay reusable water tumbler. Ang ating pong tanong ay simple lang, mamaya abangan ninyo. At meron din po tayo ditong badge mula din po sa Senro Taytay. No? Magandang ilagay ninyo sa inyong damit o saan nyo gusto itong Malampaya Sound badge. Ano? Kung gusto po niyo manalo, simple lang. At meron po tayong katanungan.
At itong water tumbler, no, para sa ating mga tagapakinig. Kung kayo po ay nakatutok simula kanina sa ating programa, ang ating pong tanong, ayan hindi po syempre kasama yung mga taga-DNR at mga attached group ng DNR. Ang ating tanong para kayo po'y manalo ng ating water tumbler, ayan, sa mga nakikinig sa atin sa radyo, itong ating water tumbler ay napakaganda po nito, no? At pwede nyo lagyan ng tubig. Ang ating pong tanong, handa na po ba kayo sa ating tanong? Ang tanong po natin ay ano po ang ibig sabihin ng PD 705 o itong Presidential Decree 705. Ano po ito? I-text nyo lang po ang inyong sagot sa 0926-634-4763. 0926-634-4763. Ano po ang PD 705? O itong Presidential Decree 705. At sagutin lamang po ninyo, no? Kung ito pong Republic Act 11038 ay tinatawag na Enhanced National Integrated Protected Area System o ENIPAS Act, itong RA 11038. Ano naman po itong PD 705? Para po sa ating water tumbler. Sagutin lamang po ninyo kung nakikinig kayo kanina, ay i-text po ninyo sa 0926-634-4763. At kanina po ay may pumunta dito sa atin, hindi lang natin nakuha ang pangalan, kumuha ng kanyang premium samut-saring relief goods. Ayan, nanalo kahapon sa programa ni Sir Dwayne. At nakikinig din si Ate Rose Kamugaw. Good afternoon, Sir Rodel. Maraming salamat sa iyong programa. Kamusta na Palawan? Dahil marami kaming natutuhan at pakibati po ang Kamugaw family ng sityo Langayan at ang aming BHW na masipag si Ate Melanie at ang kanyang mga kasama from Ate Rose Kamugaw. Maraming salamat sa inyo dyan sa Kamugaw family, kay Kuya Dan Kamugaw at syempre sa mga taga Langayan at Shinas Village at pati na din sa mga isla na naabot ng ating programa. 0926-634-4763. Ang ating tanong, ano po ang ibig sabihin o ano po ang batas na PD 705? Si Rodel Dorado sa Kumusta Na Palawan. At meron tayong inaabangang report. Last report po ito ng ating kasamang Dwayne Dalag dyan sa munisipyo. Kasalukuyang may isinasagawa na meeting, itong interagency meeting. Malalaman na natin kung ano pa yung mangyayari na pagbabago dito sa atin sa bayan ng Taytay. Kung tayo ba ay patuloy pa rin na maghihigpit o ano yung mga pagbabago na mangyayari dito sa atin. Mula sa Enhanced Community Quarantine, tayo po ay dadako na bukas o mamayang alas 12 o 11:59 ng gabi. At pagsapit po ng alas 12, abay tayo po ay magdiriwang na. Tayo po ay graduate na sa tinatawag na Enhanced Community Quarantine. Pero wag po tayong pakampante pa rin mga katandikan. Congratulations sa ating lahat! Congratulations, Rupina, Dalabahan. Congratulations, Kuya Jerry Madamay.
Sa mga licensed teacher po na nakikinig sa atin, ang Philippine National Police ay nananawagan po ng mga licensed teacher o itong LPT. Nangangailangan po sila ng LPT. Apply now and become Police Officer 1, Patrolman or Patrolwoman. Ang basic monthly salary ay 29,668. Ang gross monthly salary ay 37,448. Ang laki lang nito mga katandikan, ha? Parang gusto ko yatang lumipat. Ayoko lang, takot lang akong magpaputok. At malaki-laki, 29,000 ang basic salary. Yon, puntahan lamang po ninyo yung Philippine Go na Facebook page dahil doon po sila po yung nag-share nito. At maaari din kayo makipag-ugnayan sa Philippine National Police. May sumagot na po dito si Ma'am Alice Sancadillo. Sabi niya, batas pangkagubatan. Opo, batas pangkagubatan. Pero ano po ang batas na iyon? Yung kanyang, yung tawag doon sa batas. Halimbawa po, itong RA 11038, ito po ay tinatawag na Enhanced National Integrated Protected Area System o E-NIPAS Act. Meron din po tayong batas sa Chainsaw, Ang batas sa Chainsaw, itong Chainsaw Act ay RA 9175. So, halimbawa, tatanungin ko kayo, ano po itong RA 9175? Ang isasagot po ninyo ay Chainsaw Act. At lagi po nating binabanggit po dito sa ating programa, ito naman pong RA 9003. Itong RA 9003 ay ito po ang Ecological Solid Waste Management Act. Ayan. So, ano po ang PD 705? Clue. Ito po ay may forestry. O ang kanyang acronym ay RFC. Tama ba? RFC. Basta may forestry. Ayun, At dalawa na lang na word ang inyong hulaan. O pwede din kayo magtanong sa kaibigan ninyo na taga-DNR kung may kaibigan po kayo. Ano po ang PD 705? Para po dito sa ating water tumbler. At maganda po ito, na may baunan po kayo ng tubig instead na kayo po ay gagamit ng plastic bottle. Itong ating mga mineral water ay kung saan man po kayo pupunta ay kailangan ay may dala po kayong water tumbler para i-refill nyo na lamang po at makabawas po tayo sa plastic. At yan naman ay dagdag na basura na naman doon sa ating landfill. At para po tayo ay maalala din natin, maisalang-alang din natin itong ating kalikasan, ang ating kapaligiran, mga katandikan. Kaya kung saan man po kayo pupunta at minumungkahi din po ng DNR na sa bawat mga party-party, may mga okasyon, may birthday, may celebration, ay wag po dapat sana gagamit ng mga disposable cups. Dahil isang beses lang po yan magagamit at pagkatapos niyan ay itatapon na. So dadami na naman ang basura natin, ang ating kalat.
At ito namang mga disposable cups natin ay pwede pang ma-recycle. Ano? So hanapan po natin ng paraan kung paano po natin yan ma-recycle at magamit pa ulit. Diyan po sa National High School ay nakita natin noong mga Pasko ay meron po silang mga colorful, very creative na palamuti o itong Christmas parol at out of o made of recycled materials. At dahil sa uso na din ngayon yung pagtatanim, kahit dyan na po sa inyong bahay, sa bisinidad ng inyong bahay, yung pagtatanim po na gamit ang paso, ayan, pwede din po ninyo yung punlaan. Itong ating mga plastic cups, mga disposable cups, ay pwedeng gamiting punlaan. At ganun din yung tipakan ng itlog. Meron po tayong na-post sa Radyo Tandikan, Palawan na gumamit ng tipakan ng itlog at doon po niya pinatubo kasi rich in potassium ang tipakan ng itlog. At yan po ay nakakatulong sa pagpabilis ng paglaki ng ating tanim. At gumagawa ako dati niyan yung tipakan ng itlog ay magpapakulo ng gamit ng itong coconut vinegar. Yan. At ilalagay yung tipakan ng itlog at yun yung gagamiting pang spray. Yun naman ay pampabulaklak. I-review ko yung aking mga pinag-aralan dati dahil nakalimutan ko na yung iba. Yan po ay yung iba naman sinasangag yung tipakan ng itlog. Di bali pag-aralan ko ulit. Nakalimutan ko na, matagal na tayong hindi nakagawa nito dahil ako po ay high school pa nang ako po ay gumawa ng may mga tinatawag diyan itong fermented fruit juice. Diba? Meron ding fish amino acid, yung hasang ng isda, pabubulukin, diba? Lagyan ng asukal, at yun po yung gamiting pandilig. Nagpapabilis po ng pagpapabulok ng mga compost. At maganda sa ating mga halaman. At meron din tayong natural attractant. At baka yun siguro ang ibig sabihin sa ating natural attractant. Hindi po ninyo kailangan ng mga insecticide. At yung pwede nating natural attractant para po hindi pumunta sa inyong tanim na gulay o halaman ang mga kulisap, ay gumamit po kayo ng alternative na doon po sila pupunta. Yun po yung kanilang sisipsipin. Nagawa ko dati itong vinegar o ano bang vinegar? Langgaw ito sa Ilonggo. Suka, ayun. Suka pala mga katandikan. Ang gagawin ay ilalagay yung suka at lagyan ng asukal hanggang sa lumapot at bumango. Kasi yan ay magiging mabango, At ilagay ninyo sa, meron kayong mineral water na bottle, itong plastic bottle, butasan ninyo. Ilagay ninyo doon. At ilagay ninyo sa tabi o malapit doon sa inyong mga halaman o sa inyong tanim na gulay. Halimbawa sa okra, talong, sitaw, itong ampalaya, instead na doon po pupunta itong mga bugs, mga insekto, ay doon po sila dadapo sa inyong ginawang natural attractant. Bigyan pa namin kayo, bigyan ko kayo ng iba pang mga tips o talaga yung base dito sa ating mga pinag-aralan.
At yun lamang po yung aking mga naalala. Ano ho, pasensya na po kayo kung medyo sablay tayo minsan. Yun naman po ay base sa aking stock knowledge. Pero magbabasa tayo ulit. At titingnan natin itong mga kaya natin gawin kahit sa loob lang ng bahay. Ano? Merong ginagamit na asukal yung galing sa Negros. Ano ba tawag doon? Molasses. Yan, ha? At maraming gamit yung molasses. Itong tulad itong fermented fruit juice. Ay, naku, maganda din po ito na pandilig. Ang ginamit ko dati ay yung katawan ng puno ng saging ay nilagyan ko ng asukal at ginawa ko siyang pinerment ko. At siguro after mga 30 days, yun, nagkatas at yun po yung aking ginamit na pandilig. At meron din ako nagawa yung itong rice kanon kung sa Ilonggo, itong rice and molasses or sugar, no? 1:1 yung ratio nito. 1:1. Magsaing kayo ng syempre ng bigas at pagkatapos ay ilagay sa malinis na lalagyan kung 1 kilo na rice ay 1 kilo din na asukal, no? At pagkatapos ay ilagay ninyo sa lalagyan at takpan ng damit, ano, dapat ay katsa o dyaryo. At hayaan po ninyo na ma-ferment o siya ay mag-tubig sa loob din ng 1 buwan. At yun din po ay pwede niyong gamiting pandilig sa inyong halaman, no? Magiging mga organic fertilizer. Anong tawag dito sa fertilizer na liquid? Nakalimutan ko, mga katandikan. Meron tawag dyan eh. Diba? At yan, yung mga organic compost. At yung mga yung mga pinagbalatan ng sibuyas, ng talong, di ba? Yung mga buntot ng talong o balat ng kamote. Kayo ay naglalaga ngayon ng saging at kamuting kahoy. Diba pwede niyong ipunin yan at pabulukin, and after a certain days ay meron na kayong organic compost, mga katandikan. May sumagot na po dito sa ating katanungan kung ano po ang PD-705 at taga saan kaya ito, si Ma'am Apple Estrada Beldensin Naive. Pakatindi ng kanya pangalan, ano? Si Ma'am Apple Estrada Beldensin Naive. Mukhang tama ang iyong sagot. Pero ma'am, taga saan po kayo? Si Michael Yong Pedro ay nanonood sa atin. Gladys Blasco Labor Mapa, happy watching. Kay Ma'am Liway Unison, Apple Estrada Beldensin Naive. Okay. Amended, pagputol. Kompleto pa, binanggit pa dito. Section 77, pagputol, pagtipon, pagkolekta ng mga timber sa kagubatan ng walang pahintulot. Taga Porok 6, San Lorenzo. Ma'am, pwede ba kayong pumunta dito ngayon sa ating himpilan? O pwede ninyong i-claim sa Senro Taytay, ano? Kayo po ang nanalo. Meron na tayong winner ng ating tumbler, water tumbler. Ito ay galing sa Malampaya Sound Protected Landscape and Seascape, ano, kay Ma'am Clarissa Pador, ang ating Protected Area Superintendent, at sa pakipagtulungan din ng Malampaya Foundation Incorporated o MFI at Shell Foundation at USAID at itong WWF o Worldwide Fund for Nature. Congratulations, Ma'am Apple Estrada Beldensin Naive. Kayo po yung nanalo. At kumpleto pa, ano, binigyan din pa niya itong probisyon sa batas ng PD 705
Ang Section 77, yung pagpuputol at pagtitipon, pagkolekta ng mga timber sa kagubatan ng walang pahintulot. Congratulations sa inyo, ma'am. At yan po ang Revised Forestry Code. Ayan o PD 705. Revised Forestry Code of the Philippines. Kung dyan lang po kayo sa bahay, wala kayong ginagawa, pwede ninyong i-search sa internet at para malaman